Ana ra din oh. Grabe oh. Kana di mamunga mga lubi. Nganion ra siya oh. Tingnan oh, mga 10 years na nga walay bunga. Mo ni siya mga paagi ngani ra. Sundan niyo ha mga kaibigan. Ana ra oh. Ng pabilog na may 1 metro ang lapad mula sa puno. Pagkatapos maghukay, lagyan natin ng mga dahon. Mas mainam na dahon ng Madre de Cacao o kakawati ang ating ilagay dahil ito ay mayaman sa nitrogen. Pag nailatag na ang mga dahon, maaari na tayong maglagay ng rock salt o asin na 2 kilo sa isang puno. Pagkatapos nating maglagay ng rock salt o asin, maaari tayong maglagay ng pinatuyong cow manure at chicken manure. Ang ganitong treatment sa puno ng nyog ay mainam gawin sa panahon ng tag-ulan. Ngunit kung madalang ang pag-ulan sa inyong lugar, maaari natin itong diligan. Pagkatapos ng pagdilig, tabunan natin ulit ito ng lupa. Ang ganitong sistema o pamamaraan ay maaari nating gawin 1 beses sa loob ng 1 taon. Paglipas ng 3 hanggang 4 na buwan, makikita na natin ang improvement sa ating tanim. Malaki rin ang ambag ng mga bubuyog pagdating sa pagpaparami ng bunga ng ating tanim na nyog. Kaya kung kaunti ang mga bubuyog sa inyong lugar, maaari tayong mag-alaga ng stainless bee, o laywan, o apis mellifera, dahil ang mga bubuyog na ito ang siyang magsisilbing pollinators sa bulaklak ng ating mga pananim. Sa pag-aalaga naman ng mga bubuyog, isa ang lizard sa number 1 predator na siyang kumakain doon sa ating mga alagang bubuyog. Kaya siya ngayon ay nasa bulaklak ng nyog at nag-aabang, nag-aantay kung kailan may darating na bubuyog. Ito naman ang female baby coconut. Ang paglalabas ng matamis na dagta ay siyang palatandaan na siya ay handa ng mapollinate ng mga bubuyog. Ang mga maliliit na bulaklak na nakikita natin sa puno ng nyog ay siyang male o lalaking bulaklak ng nyog. Kung walang bubuyog o kaunti ang bubuyog sa inyong lugar, maaaring gawin ang manual pollination sa pamamagitan ng pagdikit ng nakabukang lalaking bulaklak ng nyog doon sa babaeng bulaklak ng nyog. At ganito naman ang itsura ng pollinated na bulaklak ng nyog. Ang pagkakaroon ng itim sa dulong bahagi ng bulaklak nito ay nangangahulugang successful ang ginawang pagpo-pollinate. Kapag hindi pollinated ang bulaklak ng nyog, ito ay mahuhulog at hindi madedevelop bilang bunga.